Makapal pa tong gulong ko eh, oh. Tong summer tire ko. Mga ano na to, mga magsi 6 years na. Every 6 months naman pinapalitan. Hello, how are you? Good. Just restart it. Oh, you can't. Oh, I see. Yeah. Yeah, no, it's good. Good, you found something there. Ah, yeah. Yeah. Kung mapapansin nyo, itong punong to, may pugad siya dun sa taas. Ay, may ibon, oh. What's up mga boss? What's up mga boss? Check it. What's up mga boss? What's up mga Check it. boss? What's up mga boss? Kamusta kayo mga boss? Nawa po kayo ay safe ngayong oras na to mga boss. Kung nasan man po kayo nandun ngayon, pasensya na po kayo sa background ko ha. Medyo maingay. Alam niyo na, dito sa likod ko ang ang train mga boss, kung saan ito yung parang pinaka train station nila dito, kung saan sila nag-load at nag-unload ng mga kargamento nila at patungo sa ibang part ng town. Ngayon po ay mag-aalas 9 ng umaga dito sa amin sa Canada at araw po ng Sabado ngayon. Sarap pakinggan ang huni ng ibon mga boss, ano? Kung mapapansin nyo, itong punong to, may pugad siya dun sa taas, oh. Ay, may ibon, oh. Ayun. Papunta siya dun sa kanyang pugad. Mga boss, kung nakikita nyo yung kapaligiran ko ngayon, medyo madilim dahil meron daw wildfire sa ibang town. At ganito talaga ang sitwasyon kapag summer. Hindi talaga maiwasan magkaroon ng wildfire. Mga boss, magpatuka muna tayong kalapate. Yan, tahimik na. Daming ibon. Let's go mga boss. Kaya minsan may mga nagko-comment sa akin sa YouTube channel ko na hindi ko masagot tungkol sa mga ibang bagay dito sa Canada, tulad na yung gusto nila mag-apply papuntang Canada. Dahil hindi ko yun na-experience ngayon, hindi ko muna sila sinasagot on that time, on that day, kasi hinihingi ko muna yung opinion ng mga ibang kakilala ko na willing naman silang mag-explain sa akin na kung paano yung mga ganong pangyayari, kung paano pag-apply dito sa Canada, yung mga ganon mga boss. Kasi ayoko kong magmarunong na hindi ko naman talaga alam, na hindi ko na-experience. Ayoko kasing mapahiya. Ayoko kong i-bash nyo ako na ang yabang mo magkwento, hindi mo naman pala naranasan, hindi mo naman pala alam. Alam yung ibig sabihin? So kung ano lang yung alam ko, yun lang yung isinishare ko. Kung merong mag-comment na hindi ko masagot, sinasabi ko yung totoo minsan na hindi ko pa yun na-experience, hindi ko alam kung paano yun. Pasensya na, sorry. So gusto ko maging tapat sa lahat ng bagay, lalo na nung nag-start ako mag-vlog. Talagang kaya nga ang naging content ng vlog ko is yung buhay ko dito sa Canada, para wala akong mismong
isang content lang na doon ako nakapokus. Kasi lalo na kung hindi ko naman yung naranasan. Yung iba talaga na content creator dito, yun kasi talaga yung naranasan nila, kaya i-share nila. Kaya magpasalamat tayo sa mga nasa Pilipinas o sa ibang bansa na may Pilipino na gustong pumunta ng Canada. Meron kayong napapanood na mga ganong content sa mga vlogger na nasa iba't ibang bansa. Sinishare nila kung paano sila nakapunta dun sa bansang yon, tulad ng Canada. Malaking bagay yon. So minsan unawain natin na minsan hindi tayo masagot ng content creator kapag may mga tanong tayo na hindi naman talaga kaya lahat sagutin. At isa na ako doon. Pero syempre magkaganon pa man, patuloy pa rin tayo sa pagbablog. Dahil hindi man natin masagot yung minsan may mga konting katanungan na alam natin hindi natin na-experience. At least humingi tayo ng sorry sa kanila na hindi natin alam yung ganon. Marami naman silang mapapanood na masasagot yung tanong nila kasi napakarami talagang vlogger, YouTube creator dito sa ibang bansa. O, di ba mga Importante yon. Lagi kang maging totoo sa sarili mo at sa viewers mo kung ikaw ay papasok bilang isang vlogger o YouTube creator. Kasi yun ang susi para mas tangkilikin ka, yung pagiging tapat mo at honest mo. At iwasan mo yung pagiging masyadong hindi ko sinasabing mayabang. Hindi naman. Yung maging cool ka lang na tao. Maging just chill lang sa pagbablog. Kalma lang. Patukan na tayo mga boss. Kung mapapansin niyo, napakadaming patuka na nasasayang. So, ngayon nagtatanong-tanong na ako sa mga kaibigan ko, lalo na yung binilhan ko ng kalapati ko na pinwento ko sa kanila na hindi nauubos ng mga kalapati ko yung patuka. So, isang araw papasyal ako sa kanila, baka meron silang maisuggest sa akin o may rekomenda na kung ano yung pwede kong ipalit na patuka para maubos nila yung mga pagkain nila. Kasi sayang At meron akong konting bad news. Kasi yung dalawang inakay ko namatay. Kasi yung isa lang kasi ang babae dito eh. Isa lang ang babae dito. So dalawa yung lalaki. So nakita ko yung inakay ko, may mga sugat siya sa ulo. So posible na tinutukan ng isang lalaki yung inakay or ganun. Basta hindi ako sigurado kasi hindi ko naman nakikita talaga. Ang nakita ko lang may mga sugat-sugat yung ulo ng dalawang inakay ko. So kaya sa susunod, ngayong summer na to, gagawa ako ng paano ba? Gusto ko pang gumawa ng isang kulungan eh. Meron na ako dito eh. Nabala ko maglagay ng kulungan dyan sa gilid, sa taas, na nakahang para kung sakali na nangitlog ulit, hindi ako sigurado, baka gustuhin nung ina na doon siya mangitlog sa taas na yun. Mas maganda para safe. Nanghihinayang kasi ako sa kanila parang hindi nila nauubos. Tubig pa. So ngayon kausapin ko yung dalawa kong kaibigan dito
yung aking dalawang mentor. Tama ba? Mentor ba yung tawag doon? Kasi sila yung binilang ko ng kalapate. At sila din yung maraming kalapate dito sa Chetwynd. Parang pagkakaalam ko sila lang dalawa dito yung merong kalapate. So ngayon ako nag-alaga na rin. Ako na yung pangatlo. Dapat talaga matagal ko nang gustong mag-alaga. Kasi sa Pilipinas bago ako dumating dito may mga kalapate na ako. Ang naging problema ko lang kasi ay wala akong time yung panahon na yon. Kasi nagsisimula pa lang kami dito mag-asawa. Tapos malaking adjustment pa gawa ng gusto muna namin may ayos lahat. Yung pagkuha namin ng bahay, paghahanap ng magandang trabaho. Mga boss, samahan ninyo ako saglit. Kasi ipapa-retort ko tong sasakyan ko. Kasi dito may tinatawag silang retort. Kapag dinala mo sa mga shop itong sasakyan mo at doon ka nagpapalit ng gulong, $100 kilometers ganun. Pag naka 100 kilometers ka na natakbo, ibabalik mo sa kanila para i-retort nila yung hihigpitan ba. Baba ko lang ng konti yung manibela ko. Ayan, okay. Kasi medyo mataas maliit lang ako na tao. Alam mo mga boss, maliit lang ako. Nasa 5'5" lang ako. Maliit na tao lang ako. Yung iba nga sabi nila pag tinitingnan daw nila ako nung sa mga videos ko, parang ang laki ko daw tao. Ngayon nung napunta na sila ng Canada, yung mga students, pagdating dito, yung mga estudyante, mga boss, nung dumating sila dito, sabi nila, "Boss G, ang liit mo pala." Sabi ko, maliit lang ako. Bakit? Napapanood kita sa cellphone ko, sa TV. Parang ang tangkad mo. Sabi ko, hindi. Madaya lang yung camera. Maliit lang ako, mga boss. Pakita ko sa inyo yung paligid ngayon, yung dinadaanan ko. Medyo madilim talaga. Yan, tingnan na. Pakita ko sa inyo lalampasan ko muna itong truck na malaki. Dito tayo ngayon pupunta sa kaliwa. Slow, maximum 10. So 10 lang yung takba natin. Open sila kasi half day lang sila ngayon. Re-retort na niya. Hihigpitan niya lang lahat ng gulong. Makapal pa tong gulong ko Tong summer tire ko. Mga na to, mga magsi 6 years na.
balik na tayo sa bahay mga boss. Ganun lang kadali ang ginawa nila, di ba? Wala pang ilang minuto. Kagabi lumabas ako ng mga bandang 11. Pinuntahan ako ng anak ko sa kwarto namin. Sabi niya, Papa, merong aurora, yung Northern Lights, diba yung tinatawag. Sabi ko, saan? Sabi niya, medyo malayo. Tara. So pumunta kami. Daling ko doon yung camera ko, yung video, yung GoPro ko, kasi yung ano ko, very supportive yan sa akin sa to sa ginawa kong pagbablog. Kapag wala akong kapag nalilate yung upload ko, sinasabihin niya ako, bakit wala ka pang upload, Papa? Sabi niya, yung yung mga regular na viewers mo sa'yo. Sabi ko, sige. Minsan nalilate ako mag-upload kasi minsan, alam niyo na, sa totoo lang, pagod ako sa trabaho. Pero sinisikap ko dahil gusto ko talagang mag-vlog. Gusto ko talagang makita yung pagmumukha ko, yung sarili ko. Alam niyo, hindi ko hangad ang sumikat. Ang hangad ko lang maging parte ako ng larangan ng pagbablog, yung makilala lang ako. Okay na sa akin yun. Alam ko darating din ang araw na dadami din yung viewers ko. Pero magkaganon pa man, pag lumampas lang ng 1,000, 2,000 yung viewers ko everyday, in my dreams, sana mangyari, sapat na yon sa akin. Masaya na ako. Masaya na ako. Kung dumami pa, humigit pa sa 1,000 yung viewers ko everyday, salamat sa Diyos. Sobra na yon. Pero ang gusto ko lang talaga is 1,000 viewers to 2,000 viewers everyday, sapat na yun sa akin. Ganun lang ako kababaw. Napakasaya ko na. Tapos makakabasa ako ng mga good comments, masaya ako. Kahit ibasa ko, okay lang sa akin. Pero hindi ako sasagot ng pabalang or bastos or sabihan ko yung tao na eto si ganitong tao mayabang. Hindi ko gagawin yan. Hindi ako ganoon mga boss. Nung pumasok ako sa pagbablog, tinanggap ko sa sarili ko kung ano yung pwedeng ikasira sa akin, siraan ako. Okay lang yun. Tanggap ko yun. Hindi ko pwedeng i-please ang bawat tao na please wag mo akong ganonin. Okay lang yun. Tanggap ko na yun. Yun yung unang sinabi sa akin ng misis ko, ng anak ko, ng mga kapatid ko, ng magulang ko, na yung mga pinagdaanan ko sa buhay na bad, na sabi nila alam ko isa-share mo yan, pero sana handa ka sa sasabihin ng mga ibang tao. Sabi ko okay lang. Ang importante kasi sa akin na ilabas ko yung nasa sa loob ko, nasabi ko, at hindi ko yun ikinahihiya nangyari sa buhay ko, para yung mga ibang tao hindi rin nila yun na maranasan dahil na-share ko sa kanila kung ano yung naging feedback sa akin after kung mangyari sa mga ganong bagay na hindi maganda. Diba mga boss, dito na ako sa bahay. Paalam mo na mga boss.